Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ito na kaya ang magiging katapusan ng lahat para kay Doc Carlos? Sino ang mababaril ni Carlos? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, huli na nang malaman ni Carlos na natakasan na siya ni Harry at Lynette. Kaya sobra niya itong ikinagalit at dali-dali siyang lumabas ng bahay para hanapin ang dalawa. Tiyempo naman na bumalik ang tricycle driver at naitanong ni Carlos kung nakita niya ang mga ito. Sinabi ng lalaki kung saan niya ito inihatid kaya agad niya itong sinundan ang dalawa sa hospital para mabawi niya si Lynette kay Harry. Samantala, dahil naman sa pag-aalala ni Robert kay Annalyn ay sinundan niya ito nang sabihin sa kanya ni Regan ang lugar na kinaroroonan nila. At habang nagmamadaling nagmamaneho si Robert, tumawag naman si Giselle sa kanya para sabihin na may tumawag sa Apex at sinabing nasa Mater Angeli Hospital si Lynette sa San Simon. Agad ibinigay ni Giselle ang eksaktong address ng hospital kay Robert kung nasaan si Lynette. Kaya lalo niyang binilisan ang pagmamaneho niya para maabutan niya ito. At habang nagmamaneho si Robert, nasabi niya sa sarili niya na parating na ako Lynette, ililigtas kita. Pagkatapos naman tawagan ni Giselle si Robert, sunod niyang tinawagan si Annalyn para sabihin na nakita na ang nanay niya sa isang hospital sa San Simon. Hindi naman makapaniwala si Annalyn sa sinabi ng tita Giselle niya at sobrang natuwa siya at naiyak si Annalyn dahil nakaligtas ang nanay Lynette niya kay Carlos. Sinabi din ni Giselle na papunta na din ang tatay Robert niya at susunod na lang din siya sa hospital. At saka ibinaba niya ang tawag. Agad naman sinabihan ni Annalyn si Doc Lindon na kailangan na nating magmadali ngayon dahil nakita na si nanay sa isang hospital sa San Simon, kaya nagmadali na silang umalis. Samantala sa Apex Hospital, nabalitaan naman ni Zoe na nalaman na ng tita Giselle niya ang kinaroroonan ng tita Lynette niya, kaya naitanong niya kay Doc Joanne kung may balita din ba kay Doc Carlos at kung nakita na din nila ito. Sabi naman ni Doc Joanne na wala naman nabanggit sa tawag pero sana kung nasaan man siya ngayon, sana ay mahuli na din siya at pagbayaran niya ang mga kasalanan na ginawa niya sa nanay ni Doc Annalyn. Hindi naman nakakibo si Zoe dahil nag-aalala pa din siya para kay Carlos dahil alam niya na pwede din itong makulong sa mga ginawa niya. Hindi niya alam ang gagawin kung papaano niya din ito matutulungan dahil nakaramdam siya ng pagkaawa para kay Carlos kung sakaling makukulong din ito tulad ng Mami Moira niya. Ikinalungkot naman ito ni Zoe dahil parehong magulang niya ay mga kriminal. Ipinagtaka naman ni Doc Joanne kung bakit si Doc Carlos agad ang tinanong ni Zoe at hindi ang tita Lynette niya. At umalis naman agad si Zoe pagkatapos niyang tanungin si Doc Joanne. Samantala, agad naman nakarating si Carlos sa hospital at galit na galit itong bumaba ng sasakyan niya at agad dumiretso sa loob ng hospital at nagtanong sa information kung may dinalang pasyenteng babae dito. Ipinakita niya ang litrato ni Lynette. Sinabihan naman ng nurse si Carlos na nasa emergency room ito at nagpapahinga. Sa kabilang banda naman, nagpaalam muna si Harry kay Lynette para alamin sa nurse kung natawagan niya na ba ang Apex Hospital dahil nakilala ng nurse si Lynette na siya yung nanay ng batang genius na doktor na taga-Apex na si Annalyn. Ayaw sanang payagan ni Lynette si Harry dahil natatakot siya na baka nasundan sila ni Carlos. Hindi naman nagpapigil si Harry kay Lynette dahil kailangan niyang malaman kung tumawag na sila para makahingi sila ng tulong. Kaya walang nagawa si Lynette kundi maiwan muna siya ni Harry. Sa baba, habang kausap naman ni Harry ang nurse, nakita niya si Carlos na habang kausap nito ang nurse sa information. Kaya agad siyang tumakbo pabalik kay Lynette. Agad niyang sinabi kay Lynette na bilisan mo tita Lynette, kailangan natin makaalis dito dahil nasundan tayo ni Dad. Papunta na siya dito. Kaya nagmadali din si Lynette na bumangon kahit na nanghihina pa siya, pinilit niyang tumayo para matakasan nila si Carlos. Sa likod sila dumaan para hindi sila makita nito. Habang inaalalayan ni Harry si Lynette, nakita sila ni Carlos kaya binilisan niya ang lakad niya. Sinabihan naman ni Harry ang tita Lynette niya na tumakas na siya para makahingi ng tulong at siya na ang bahala sa dad niya na pigilan ito.
Agad naman tumakbo si Lynette palabas sa likod ng hospital. Samantala si Harry hinarang niya ang dad niya at sinabihan niya na ito na tama na dad, tumigil ka na, hayaan mo na si Tita Lynette, huwag mo na siyang habulin. Galit na galit naman si Carlos kay Harry sa ginawa niya kaya pinagsusuntok niya ito at sinabihan niya na ikaw ang tumigil Harry dahil ikaw ang sumisira sa mga plano ko. Sinuntok ni Carlos si Harry hanggang sa matumba ito. Sinabihan ni Carlos si Harry na kung hindi ka nangialam, hindi ka sana nadamay nito. Kaya wag mo akong pipigilan dahil hindi ako papayag na mawala ang Tita Lynette mo sa akin. Iniwan ni Carlos si Harry na nakahandusay para habulin si Lynette. Samantala, nagkagulo naman ang mga tao sa hospital dahil sa ginawa ni Carlos na pambubugbog kay Harry. Kaya agad silang humingi ng tulong sa mga nurse para dalhin si Harry sa ER at para gamutin ito. Samantala, kahit nahirapan ng lumakad si Lynette, nagawa niyang makalabas sa likod ng hospital at nagkataon nakita niya si Robert na paparating. Kaya agad niya itong niyakap ng mahigpit at laking pasalamat ni Lynette dahil nakita niya ito. Umiiyak sa tuwa si Lynette dahil muli niyang nayakap si Robert, habang si Robert naman ay niyakap niya ng mahigpit si Lynette at sinabihan niya na ito na ligtas ka na dahil naandito na ako Lynette. Samantala, nakarating na din sina Annalyn at Giselle sa Mater Angeli Hospital at agad nilang hinanap si Harry. Naabutan nila itong ginagamot sa ER dahil sa ginawa sa kanya ni Carlos. Kinamusta naman ni Annalyn si Harry. Sabi ni Harry na okay lang siya. Maya-maya, naiiyak na humingi ng tawad si Harry kay Annalyn sa lahat ng kasalanang nagawa ng daddy niya sa nanay Lynette niya, lalong-lalo na sa tita Irene niya dahil alam niya na ang katotohanan na ang daddy Carlos niya ang totoong pumatay kay Irene. Ikinagulat ni Annalyn at Giselle ang sinabi ni Harry. Hindi sila makapaniwala na magagawa ni Carlos ang pumatay ng tao. Nagsabi naman si Giselle na totoo ang kutob niya na may tinatago talaga si Carlos. Pero ipinagpasalamat na lang ni Giselle na nagawa nila Harry at Lynette na takasan si Carlos. Maya-maya na itanong ni Annalyn kung nasaan nagpunta si Carlos dahil hindi pa nila nakikita ang nanay Lynette niya. Sabi ni Harry na sa likod ko siya pinatakas, hindi ko alam kung sinundan siya ni Dad. Kaya agad nagmadaling bumaba si Annalyn at Giselle. Samantala sa likod ng hospital na abutan ni Carlos si Lynette at RJ habang magkausap ang dalawa. Galit na galit si Carlos habang tinatawag niya ang pangalan ni RJ at tinanong niya kung saan niya dadahilin ang asawa niyang si Lynette. Sinabihan naman ni RJ si Carlos na isa kang halimaw Carlos. Wala nang gustong sumama sa'yo kahit na ang sarili mong anak. Galit naman na inilabas ni Carlos ang baril niya at itinutok niya ito kay RJ. Sabi ni Carlos, tingnan ko lang kung saan ang tapang mo ngayon. Bigla naman sumigaw si Lynette at sinabing kung papatayin mo siya, patayin mo na rin ako dahil mahal ko si RJ. Mas lalong nagalit si Carlos sa sinabi ni Lynette. Kaya sinabihan ni Carlos si Lynette na, ganun ba Lynette? Sige, ipapakita ko sa'yo kung gaano ako kademonyo. Biglang humarang naman si RJ sa harap ni Lynette. Ikinatakot ni Lynette ang sinabi ni Carlos. Kaya sinabihan ni RJ si Carlos na sige, gawin mo kung anong gusto mong gawin sa akin. Huwag mo lang idamay si Lynette. Umiiyak na nakikiusap si Lynette kay Carlos na sumuko na siya. Maawa ka sa amin Carlos, huwag mong gawin ito. Habang sina Annalyn at Giselle naman, umiiyak na nakikiusap din kay Carlos. Ituloy kaya ni Carlos ang banta niyang barilin si RJ at Lynette? Mapapasuko kaya nila si Carlos? Ano ang mangyayari kay Carlos? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay ng Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.